Ako po ay nagsasuggest din po sa ilan nating mga sa Blue Ribbon Committee. I was talking to some of our senators and members of the Blue Ribbon Committee na through them na lang dahil may tiwala sa kanilang tao ngayon na gumawa sila ng isang ad hoc committee that will lead a forensic investigation and technical audit of all flood control projects. Simulan na po natin yung ghost projects na mga in-identify doon sa 15 kumpanya na in-identify na ni Presidente Marcos. Doon na natin simulan for the next 3 months para luminaw ang mga issues, mga detalye at magkaroon ng maraming ebidensya. Nung nahuli yung isang district engineer ng DPWH dyan po sa Batangas matapos nga yung entrapment operation. Ang nangyari po kasi nakipag-meeting ito ang district engineer kay Congressman Leviste at doon ay tinangkang suhulan ng nasa mahigit 3 million pesos ang kongresista. At yun ay natimbog itong district engineer na ito. Ano ho bang masasabi po niyo? Reaction po muna ninyo. Well, congratulations kay Congressman Leviste. Kaibigan ko po ang kanyang ama, if it is Governor Tony Leviste. I guess we're seeing new breeds of congressman rising up. Naalala ko po nung panahon natin sa PACC, lagi kong ginagawa yan. I think there were 4 district engineers na in-entrap namin, pinakulong, kinasuhan na tinanggal. Yung isa 100 million po ang hinihingi. Yung isa 10 million sa 600,000 nata or BIR yung isa. All in all, 24 yan. And because of that, marami natakot po ang mga DPWH, district engineers at contractors. I remember to some of them ginagamitan namin ng mga hidden cameras. So maganda yung ginawa ni Congressman Leandro from Batangas, ano? Yes, Leviste. Congressman Leviste. Congressman Leandro Leviste from Batangas. So congratulations sa kasana magpatuloy. I also saw that he conducted an inspection of a flood control project sa kanyang lugar. Nakitaan niya to ng anomalya, substandard. I think sabi niya 15 meters dapat ang ibinaon na bakal pero 4 meters lang ang nakuha nila. At ito po ay perennial. Yan talaga ang isa sa mga modus operandi ng maanomalyang ghost. Hindi pa nga ghost yan pero substandard flood control projects. Sir Greco, sana ay ganun po yung magiging aksyon ng mga opisyal ng gobyerno sana, lalo na yung mga mababatas dahil marami po talagang nagsasabi na dawit po sila doon sa mga kontraktor. Papaano kung walang magsumbong o hindi susumbong o magsusumbong itong ang isang opisyal ng gobyerno o isang mababatas tulad ni Congressman Leviste, madali hubang mahuli, madali hubang matukoy pag ganun, Sir Greco, na makita na may korupsyong nangyayari? Yun ang napakahirap noon pagka wala nagsusumbong. Tsaka dahil nakita niyo yan po, walang paper trail yan Yun na nangyari. So ganyan po ang kalakaran. Ang kaibahan lang doon, nagtataka ako, itong district engineer, siya mismo nagdala na nung pera, which is unusual. Hindi ko alam ba't na ginawa yun. Pero yun, he fell into the trap. Marahil, he was really set up by Congressman Leviste na siya magdala para mahuli siya. But then, kung wala magsusumbong, yung bigaya na yan, which is public knowledge, alam ng lahat yan na
maraming mga congressman, kung hindi man lahat, ang kumukuha ng komisyon mula sa mga contractors, uh, in this case, a district engineer, para sa mga pondo at proyekto na dinadala nila sa kanilang distrito. Yung iba po ay basta pumasok sa kanilang distrito, kinukomisyon na nila. At yung iba naman, tinatawag nilang parking fees. Ibig sabihin, hindi nila mga proyekto, hindi nila mga pondo, pero dahil pumasok sa kanilang distrito, pinagbibigay alam sa kanila ng mga nagdala nito, whether they are contractors or mga legislators din katulad nila. At parang maliit na komisyon, 3 to 5% na lang daw pagka mga parking fees na lang. Tapos ang malaking komisyon ay makukuha noong legislator or politiko na nagdala ng pondong yon. So, minsan maabot yan ng 20, 25, may nagsasabi pa ng 40, 45%. And then, dun pa lang, siyempre kukuha pa rin ng mga implementing agencies, kung DPWH po yan or district engineer. Meron pa minsan kukuha rin ng COA, tapos meron pa mga contingency funds yan, meron pang buwis. Kaya, as we have said before, talagang minsan umaabot na lang ng 30% or madalas 30% na lang na i-implement sa proyekto. Tapos ngayon, nakita natin na marami pa palang ghost projects. Kasi nga, sa dami ng komisyon na ibinawas ng mga opisyal ng gobyerno, at hindi naman po ito siguro lahat. Meron diyang iilan na hindi gumagawa, but this is kalakaran. Napakahirap patunayan yan pagka walang nagsalita or napatunayan sa korte. Bagamat alam natin lahat, maraming gano'n eh. Alam naman natin, pero talaga hindi ka makakakuha ng ebidensya dahil walang nagsasalita or walang magbibigay ng dokumento. So, eto, tuloy ko na lang, itong mga 15 contractors na inilabas ni Pangulong Marcos is a good start. Nais ko lang paalala at sabihin sa mga contractors na ito na pag hindi sila nagsalita at ibinigay nila ang mga sponsors nila, sino ang amo nila, at ano nangyari sa kanila, baka maging Janet Napoles 2.0 sila. Sila ang magiging sacrificial lamb. Samantalang, mga contractors lang sila. And as I've said many times already, ang contractors hindi ho mastermind yan. At the most, utusan lang po yan. Kung anong sabihin mo, yun ang gagawin. Kung anong ibigay mo, yun makukuha. Ang mastermind po talaga dyan at ang nasusunod, ang may kapangyarihan, ang may hawak ng pondo at may control sa tao ay yung mga politiko na ini-implement naman ng mga implementing agencies. In this case, sa flood control, DPWH. So, if we are really serious or if government is really serious about running after or stopping or fighting corruption, then they must cross towards and focus the investigation, aim at the end of the investigation to the politicians. Dahil sila po ang may hawak ng pondo, sila ang may control sa tao, sila may kapangyarihan. Ang mga district engineers, ang mga opisyal na hindi susunod sa kanila ay namimiligro na matanggal sa pwesto dahil kaya nilang impluwensyahan ang gobyerno para alisin sa pwesto ang mga to. Kaya po yan ay mga nakikisama. Hindi ko sinasabi na mga inosente itong mga flood control lang tayo muna. DPWH officials at saka mga contractors. Ang sinasabi ko, lahat sila kumita, lahat sila kasabwat, pero hindi sila ang punot dulo ng kontrobersyang ito, kundi mga politiko.
Opo, kaugnay nga po doon sa kaso ni Congressman Leviste laban po dito sa isang DPWH District Engineer, Sir Greg. Kung may paraan ho ba, may ibang paraan para mapigilan yung mga ganitong kalakaran o gawain nga ng mga government employees, ito yung mga nagsisilbi, nagtatrabaho po sa gobyerno. May ibang paraan ho ba na ito'y mapigilan at hindi na lumala pa, lalo na dyan po sa DPWH? Opo, definitely. Ang kailangan talaga dyan po is alisin sa kanila yung kapangyarihan, yung discretion ng paglalagay ng pondo sa kanilang mga distrito. Hindi ho role at wala hong kapangyarihan ng congressman ayon sa PDAF case or Belhica ruling noong 2013 na mag-insert ng pondo at magdala ng proyekto nila mismo sa distrito. Hindi ho yan ang proseso ng ating batas. Under the Local Government Code, local projects should be done by local government officials. They'll be led by the governors and the mayor. So the best way to address this problem, ito pong corruption na to, alisin sa kanila yung kapangyarihan na yun at ipatupad po yung batas at iayos yung budget. Ganito po yan. Similar to the concept of federalism, but without changing the constitution, this budget season, ngayon na po ang simula ng budget season, ang gobyerno po natin ay pwede na pong mag-bottoms up budgeting. Pagpatakbuhin po nila yung mga economic development councils hanggang dun sa barangay para yung mga tao concerned sa local areas ang magsusulat at maglalagay ng mga proyektong kailangan nilang pondohan. Ito pong mga requests na ito o itong mga project proposals po na ito ay ipinapasa po yan sa City Council at sa Kongreso. So ang Economic Development Council po ay kinabibilangan pati ng mga congressman. So ito po ang mga project na dadalhin nila sa Kamara upang ipaglaban na mapondohan. Hindi po yung meron silang menu. Gaya ngayon po, bibigyan sila ng, ito mga pondo mo, congressman, pwede kang mamigay, pwede kang magpagawa, ito 2 bilyon, 3 bilyon, mapasok lahat sa distrito, mamili ka na kung ano ang gusto mo, yun ang pupondohan sa'yo. So yung baliktad yun, yung nasa taas, yung national officer, yung congressman na nagdadala ng proyekto. Hindi po gano'n ang sistema na inilagay sa ating batas at sa ating konstitusyon. Dapat yung mga tao under the local government code, yung mga tao sa barangay pupunta sa local government units ang nagdadala ng mga project proposals o project nila. Tapos yun naman ang pupondohan ng Kongreso at bilang congressman, yun ang ilalaban mo sa Kamara. Sa ganyang kapamaraanan po, hindi pwedeng angkinin ng congressman yung proyekto na akin yan, so magkakaroon siya ng control sa pondo. Secondly, yung mga local projects po, dapat ipa-implement sa local government. Tapos, ang national government, be it Congress, Senate, and the Office of the President, ay naman patakbuhin naman nila yung kanilang oversight functions para bantayan yung implementation ng mga proyekto na pag kinurap ng mga local chief executives o local government officials, patanggal nila, kasuhan nila, suspendihin nila na merong kapangyarihan dahil may supervisory function po ang national government over sa local government kahit ombudsman lang. In this way, mami-minimize po dahil hindi ko naman ang korupsyon, hindi ko naman sinasabing malinis na malinis ang local government. Marami ring problema sa local government, marami rin hong korupsyon. Subalit, pagka binaligtad natin yung sistema and we set it up the way I said,
na gawin po natin, magkakaroon ng mas malakas na checks and balance dahil mas madali hong disiplinahin ng local government units eh. Kita natin, ang dali-dali magpasuspindi, magpatanggal ng mga mayor, ng mga governors, ng mga yung mga empleyado ng gobyerno, ang dali-dali. Pero napakahirap magpatanggal, magkaso, magkulong ng mga congressman, senador, presidente, vice president. Napakahirap po niyan. So, yun po ang pinakamagandang paraan na pwede nating i-implement na ngayon or i-set up na sa budget ngayon ng Kongreso at Senado, and I hope that the Senate will initiate this process dahil doon tayo nakakakita ng liwanag ngayon, and the local government and the people will push for this budget reform. Yun po. Opo. So bago ko pa ipasa kay partner MJ, kung kayo po ang tatanungin, pabor ba kayong zero budget ang flood control projects next year o dapat kung sino man ang bibigyan ng budget para sa flood control projects, ayun lamang pong mga flood-prone area sa ating bansa? Hindi ho ako pabor sa zero flood control project dahil kailangan natin ng flood control projects. Talaga naman binabaha ang Pilipinas. Ang kailangan natin is-zero o alisan ng pondo at discretion ay yung mga maanumalyang opisyal na nagdala ng mga maanumalyang flood control. Kunyari sa kanilang distrito, kung ang nagdala ng mga proyektong yan ay yung mga congressman, kung yun ang alisan ng pondo. Gaya na sinasabi ko kanina sa sistema pinaliwanag ko, talaga mawawalan at maaalisan ng poder at pondo ang mga congressman at saka mga national government sa mga local projects. Dahil hindi na ganun sistema na sila mamimili ng mga programs, sila mamimili ng mga projects, sila magdadala ng pondo. Hindi nga ho dapat ganun eh. Yun nga po ang problema eh. Ang dapat po namimili at nag-i-implement ng project ay yung local government. Namimili yung mga tao, nag-i-implement yung local government units. And flooding is a local project. It's a local problem. It's not a national problem. Naging national problem lang po ang flood control project nung hinawakan ng national government, Congress, DPWH, Senate, Office of the President. Doon naging problematic po at naging national problem ang pagbabaha. Pero by its very nature, ang pagbabaha po ay problemang lokal. Pag nababaha ang mga tao, ang rumiresponde kaagad yung lokal, yung mayor, yung barangay. It's a local problem. Pero dahil pinasok ng national government, it became a national problem. So, yan po ang puntos ko dyan, yung flood control budget. Pag-aralang mabuti ko sa nilalagay at ang pag-implementin po are the local government supervised by the national government and the people. Transparent po dapat yan from start to finish, from project proposal to project implementation. Dapat po transparent po yan. At dapat po aktibo ang Kongreso, ang Senado at ang Office of the President kapag sisibakin ang mga tao at opisyal na mamumurap sa proyektong yan. Huwag na rin pong ibigay sa DPWH ang perang yan at ang programang yan. Ibigay na po yan sa mga local government public works offices nila. Mas alam nila at kaya po nila yan dahil sila po ang nakakaranas ng mga problema nila at mga eksperto at ininyero din po naman ang mga taong yan. In fact, sila rin naman ang gumagawa niyan eh. Pagdating po sa implementation ng programa yan, yung mga local contractors din naman po ang hinahanap nila dyan o kung sino man na nakakuha ng kontrata para pinasasubcon dun sa mga local contractors na naandun na sa lugar, naandun ang mga tao, naandun ang mga gamit nila. Sa kanila kinukomisyonan na lang po yan ng mga kumbaga yung humahawak, yung tatawag nila ng mga general contractors
quote-unquote na namimigay na lamang ng kontrata doon sa kanilang mga subcontractors, mga contractors, mga swelduhan nilang mga tawag po kasi diyan sweldo or sahod eh. Sa mga contractors na Opo. nakikisali-sali na lang sa bidding. Opo. Chairman, Yun po. good morning. Go ahead. Si MJ po ito. Sir, yeah. Good morning, MJ. Opo, sir, ang issue po ng flood control ay hindi po lamang usapin ng pananagutan, kundi nakasalalay po dito ang buhay ng milyong-milyong mga Pilipino dahil sa bawat mga palpak na proyekto, ng mga dike, drainage at slow protection. Ang ninanakaw po dito, Chairman, ay buhay, no, ng mga Pilipino na nabibiktima po sa baha. Kaya po, gaano ka-importante ito, Chairman, na itong issue na ito ang dapat makatutukan, sundan at singilin ng mga Pilipino at hindi po tayo dapat magpadala doon sa mga smoke screen na mga issue. Ginagamit pa yung demolition job laban kay Pastor sa extradition para pagtakpan ang issue na ito, Chairman, na napakahalaga dahil pera ng taong bayan po ang involved. Opo, tama. Dapat wag talagang bitawan ito. Ang issue to ng taong bayan. Dapat kalkalin, dapat i-expose. I-post nyo po na i-post sa Facebook, sa news. Kunan nyo po ng mga videos, yung mga anomalyang proyekto na nagawa. In fact, I've been consulting with my team what we can do para ma-consolidate yung mga reports. Maganda yung nilagay ni Pangulong Marcos na website. Gamitin po natin yon, tayong gumamit noon. I-check nyo po yung mga reports doon or maglagay kayo ng mga reports doon and let's hold them accountable and accountable to those reports na ibibigay natin sa kanila dahil dapat nila kasi kusuhin yung mga reports na yun. Wag mo tayo magpadala doon sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong isyung to. Ibalik na naman sa ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala sa ating consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Dahil napakalaki po pala biruin niya isang halos 2 trilyon, 1.2, sabi ni Senator Ping, 1.9 or 1.7 trillion na ang nagastos. Grabe. Ilang tahanan, ilang gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan, para kabahay, para sa ating mga kababayan. Kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. So, patuloy ho nating tutukan ito. In fact, I am suggesting to organize a people's audit and para yung mga tao mismo ma-involve sa pag-audit at pag-imbestiga ng maanomalyang flood control projects na ito. Tutok lang muna tayo rito sa flood control kasi kumbaga nabingwit na natin yung isda sa bibig eh. Mga congressman na mismo nagsasalita, mga pangulo na mismo nagsasalita, mga senador na mismo nagsasalita, taong bayan nagsasalita. So, focus po tayo dyan. Nahuli na natin ng demonyo, kumbaga, natumbok na natin ng problema na flood control pa lang yan at marami pang hindi natutuklasan na maaari natin matuklasan. Pero tutok po tayo dyan hanggang ito po ay matapos, mapanagot ang mga sangkot at mabago po ang sistema. Yun po ang mahalaga po rito. So, ako po ay nagsasuggest din po sa ilan nating mga sa Blue Ribbon Committee. I was talking to some of our senators and members of the Blue Ribbon Committee na through them na lang dahil may tiwala sa kanilang tao ngayon na gumawa sila ng isang ad hoc committee that will lead a forensic investigation and technical audit of all flood control projects. Simulan na po natin yung ghost
projects na mga in-identify doon sa 15 kumpanya na in-identify na ni Presidente Marcos. Doon na natin simulan for the next 3 months para luminaw ang mga issues, mga detalye at magkaroon ng maraming ebidensya. So, yan po ang aking panawagan sa Blue Ribbon Committee kay Senator Rodante Marcoleta at sa mga membro niyan, Vice Chairman Senator Bongo, also member Senator Ping Lacson, mga nangunguna, Senator Alan Cayetano, Senate President Jesus Escudero. Pwede ho nilang gawin yan. But more so, ako po ay nananawagan sa mga ating mga kababayan na tayo na magsama-sama at magtulong-tulong sa isang people's audit. Tayo ay magtulong-tulong magbigay ng mga informasyon, mag-audit ng mga proyekto para sa flood control projects. We will be organizing this and see paano natin tutuloy. Siguro we will also talk to you para sa communications also, and then we'll probably put up a website and let's see kung paano natin ma-organize. So we will need people, experts para mag-gather ng mga informations and data at maisumiti ito sa taong bayan, maisumiti sa Senate Blue Ribbon Committee, maisumiti po sa Ombudsman at sa Office of President at sa lahat ng kinahuukulan na opisina para alam natin at doon natin mapag-usapan ang susunod nating gagawin.